Isang gabi, natulog siya sa isang silya, sa loob ng pinakamaliit na parlor sa kanto ng Sampaloc. 5 taon ang lumipas, may dose-dose ng branches na ang kanyang beauty empire, at nakatira na siya sa isang mansion sa Alabang. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Sa edad kong 22, pakiramdam ko, wala akong patutunguhan. Lumuwas ako ng Maynila mula sa Catbalogan, Samar, bit-bit ang kaunting damit at isang panaginip na maging isang sikat na hairstylist. Pero ang katotohanan, puro panliligo ako at pagwawali sa isang maliit na beauty parlor sa Sampaloc, Manila. Ang pangalan ko ay Aling Nena, at ang parlor ni Aling Nena ay literal na may isang silya lang, kasama doon ang isang sirang fan na halos hindi na umiikot. Wala akong sahod, kapalit ay tirahan sa likod ng parlor, kung saan halos kasukat lang ako ng banig. Ang tanging pagkain ko sa isang araw ay ang mga tirang kanin at ulam na binibigay ni Aling Nena, at minsan, kung may natitira pa sa kanya ay pandesal. Araw-araw, dinadasal ko na sana may pumasok na customer para kahit papano ay may matutunan ako, may ma-practice ako. Pero madalas, wala. Madalas, ang customer lang namin ay ang kanyang mga apo na gusto lang magpa-braid ng buhok. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga lumang gamit si Aling Nena, may nakita siyang lumang karton. "Nena, ano tong pinaglalabas mo? Puro alikabok na yan." "Pasensya na po, Aling Nena. Gusto ko lang po sana linisin ang likod." CJ, basta huwag mong kakalimutan ang mga tirang pagkain mo mamaya." "Salamat po, Aling Nena." Habang naglilinis ako, may nakita akong isang magazine. Ang luma na, pero ang mga hairstyle sa loob ang ganda. Hindi katulad ng mga nakikita ko sa Sampaloc. May nakita akong isang gupit na parang nakalayer, at naisip ko, kaya kong gawin to. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. Kinabukasan, may pumasok na isang dalagang naghahanap ng gupit. Siya si Mika. Bagong lipat lang daw sila sa lugar. "Ate, mayroon po ba kayong alam na magandang gupit? Gusto ko po sana yung bago." Napaisip ako. Ito na ang pagkakataon ko. Opo, meron po akong naiisip. Pero medyo bago po ito. "Talaga? Sige, subukan natin. Pagod na ako sa pare-parehong gupit." Kinabahan ako. Ito ang una kong pagkakataon na magsasagawa ng bagong gupit. Kinuha ko ang lumang magazine at ipinakita sa kanya. Nagustuhan niya. Dahan-dahan kong ginupit ang kanyang buhok, sinunod ang bawat anggulo na nakita ko sa magazine. Habang ginugupitan ko siya, nanginginig ang kamay ko, baka magkamali ako. Pero pinilit kong maging kalmado. Nang matapos ako, ipinakita ko sa kanya ang salamin. Nagulat si Mika. Nagulat din ako. Ang ganda ng gupit. Parang hindi ako ang gumawa. "Wow! Ate, ang galing mo. Ito na ang pinakamagandang gupit na nagawa sa akin." Naluha ako. Sa wakas, may nakapansin sa talento ko. Hindi lang sa paglilinis. "Magkano po, ate?" Hindi ko alam ang isasagot. Ang regular na gupit ni Aling Nena ay 50 pesos. Pero ito, mas maganda. 50 po. Hindi. Masyadong mura yan. Ito po, 100. At pupunta po ako ulit sa inyo sa susunod. I-refer ko rin po ang mga kaibigan ko. Mula noon, dumami ang customer ko. Naging usap-usapan ang gupit ko sa Sampaloc. Sa loob ng ilang buwan, hindi na isang silya lang ang parlor ni Aling Nena. Nagdagdag na kami ng 2 pa. Naging sikat ang Gupit Nena at dumami ang kinikita namin. Ang ipon ko, ginamit ko pang aral sa isang sikat na beauty school sa Maynila. Hindi nagtagal, nagkaroon ako ng sarili kong maliit na parlor, hindi na sa likod ng Sampaloc, kundi sa isang maliit na pwesto sa Quezon City. Pinangalanan ko itong Nena's Touch
bilang pagkilala kay Aling Nena na nagbigay sa akin ng pagkakataon. Ngayon, may 12 branches na ang Nena's Touch sa buong Metro Manila at nakatira na ako sa Alabang. 4 na taon na simula nang maging CEO ako ng sarili kong beauty empire. Patuloy kong tinutulungan ang mga batang nangangarap maging hairstylist tulad ko noon. Mula sa isang silyang parlor sa Sampaloc, naging isang empire ng kagandahan ang pangarap ni Nena. Iyan ang kwento ng isang dalagang hindi sumuko sa kanyang pangarap, at sa halip ay ginamit ang kanyang talento at determinasyon upang umangat sa buhay. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.